Bureau of Internal Revenue ipinasara ang isang grocery sa Quezon City matapos matuklasang nandaraya ito sa pagbabayad ng buwis. Ang detalye sa ulat ni George Bandola. Dahil sa hindi pagbabayad ng value-added tax na nagkakahalaga ng 2 million pesos, ipinasara ng Bureau of Internal Revenue ang Meadows Food Mart Incorporated sa Fairview, Quezon City. VAT lang ito ayon sa BIR. Posibleng may pagkakautang pa ang Meadows Food Mart sa income tax at iba pang buwis. Sa 2 linggong pag-aaral ng BIR Revenue District Office No. 28 ni Aldo Esmena, natuklasang gumagamit ng isang hindi rehistradong cash register machine ng grocery na pag-aari ni Roberto Dunca. We issued, or the office issued, a mission order to conduct the reading of the POS and or point of sales and cash register machines, and we discovered that when we compared the readings with that of the VAT returns that were filed with the office, there's a substantial discrepancy by more than 30%. Mananatiling sarado ang grocery sa loob ng 5 araw hanggang hindi makabayad si Dunca. Mababayaran yung deficiency taxes, and at the same time the rectification of all these violations that were discovered, like for example the unregistered machines, which I think the owner had stated earlier that they have already initiated the registration of these machines with the Office of the Revenue District Office. Ayaw namang sumagot ni Dunca kung bakit hindi ito nakabayad sa mga pagkakautang na buwis. Ano po naging problema? Well, your question is very ticklish, no? So I refuse to answer anything about that. Giit pa nito, lubhang kawawa daw ang mga maliliit na negosyanteng tulad niya dahil sa kompetisyon sa mga malalaking supermarket. Pero gusto lamang nito makapagbigay ng trabaho sa mga mahihirap, kaya nananatiling bukas ang kanyang grocery higit na sa 20 taon. So are you saying, sir, na dapat maging mas mababang buwis ninyo dahil maliit naman kayo, ganon? Hindi naman doon. But there should be some concessions to compensate for unequal taxation on both big and small ones. Hindi na ideklara ni Dunca ang tunay na kita ng kanyang grocery noong nakarang taon dahil sa paggamit ng hindi rehistradong CRM, at umabot umano sa 65.53% ng kita nito ang posibleng naitago at hindi na nabuwisan. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.